Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Dr. Maria Lourdes Toral de Jarabe, ang kasalukuyang Direktor ng Office of Gender Concerns at Program Chair ng Diploma in Women and Development mula sa Faculty of Management and Development Studies. At ako naman si Assistant Professor Roda Tahon mula sa Faculty of Information and Communication Studies. At pag-uusapan natin ngayon ang maikling kasaysayan ng 18-day campaign to end violence against women. Noong November 25, 1960, brutal na pinaslang ang magkakapatid na Mirabal dahil sa kanilang matapang na paglaban sa inhustisya sa ilalim ng diktadoryang Rafael Trujillo sa Dominican Republic. Ang kanilang sakripisyo ang naging mitsa ng pandaigdigang pagkilos laban sa karahasan sa kababaihan. Ang pagpili ng November 25 ay makasaysayan. Ito ang araw ng pagpaslang sa Mirabal Sisters, isang paalaala ng tapang at sakripisyong nagbunsod ng kilusang laban sa karahasan sa kababaihan. Noong 1961, kinilala na ito ng mga Latin American at Caribbean feminist groups at noong 2000, formal itong ipinagtibay ng United Nations. Dahil sa kanilang kwento, noong 1993, itinakda ng United Nations ang kahulugan ng gender-based violence bilang anumang kilos ng karahasang maaaring magdulot ng pisikal, sexual o psikolohikal na pinsala sa kababaihan. Kabilang na ang mga banta, pamimilit at hindi makatarungang pagkakait ng kalayaan sa pampublikong larangan man o sa pribadong buhay. At noong 1999, formal na idiniklara ng UN ang November 25 bilang International Day for the Elimination of Violence Against Women or IDVAW bilang pagpupugay sa Mirabal Sisters at sa lahat ng kababaihang patuloy na lumalaban sa dignidad at karapatan. Alam mo, Doc Malu, sa araw na ito, hinikayat tayo na muling pagtibayin ang ating sama-samang pangako na pigilan at labanan ng lahat ng anyo ng karahasang nakabatay sa kasarian, sa online man o offline. Ang bawat babae at batang babae ay may karapatang mabuhay ng may kalayaan at seguridad. Ang karahasan laban sa kababaihan at mga bata ay hindi lamang public health problem. Isa itong malubhang paglabag sa karapatang pantao. Pinapakita nito ang hindi pantay na katayuan ng kababaihan sa lipunan. Isang realidad na patuloy na nagdudulot ng diskriminasyon at panganib. Ayon sa World Health Organization, isa sa 3 kababaihan sa buong mundo ang nakakaranas ng pisikal o sexual na karahasan mula sa partner o hindi. Samantalang sa Pilipinas, ayon sa National Demographic and Health Survey, isa sa 4 na Pilipinang edad 15 hanggang 49 ang nakakaranas ng pisikal, emosyonal o sexual na karahasan mula sa kanilang partner o asawa. Dahil isa ito sa pinakamalalang suliraning panlipunan sa bansa, iba't ibang mekanismo at programa ang ipinatupad upang tugunan ito. Sa Pilipinas, ginugunita ang taunang 18-day campaign to end VAW mula November 25 hanggang December 12, alinsunod sa Proclamation 1172. Simula noon, patuloy ang UN, mga gobyerno at iba't ibang organisasyon sa buong mundo sa pag-oorganisa ng mga aktibidad at kampanya upang itaguyod ang araw na ito. Ito ay bahagi ng sama-samang layunin na wakasan ng karahasan at bigyang kapangyarihan ang kababaihan. Tama, kaya nga diba naglunsad tayo ng 1 Billion Rising Dance. At kasunod din ito ang pagkapasinaya sa Beijing Declaration and Platform for Action na nagsimula noong 1995 at nananatiling batayan ng pandaigdigang pagkilos para sa gender equality. Sa Pilipinas, mayroong RA 9262 na nagtuturing sa karahasan sa kababaihan at bata bilang isang krimen na ipasa noong 2004. Mahalaga ang patuloy na pag-uusap tungkol sa makasaysayang araw na ito habang tayo ay narito ngayon, ipinagpapatuloy natin ang laban na sinimulan nila. Habang nagpapatuloy ang kampanyang ito, patuloy din ang pag-asa. At sa pagtutulungan natin lahat, gobyerno, komunidad, paaralan, organisasyon at bawat mamamayan, maaari nating maabot ang isang lipunang tunay na ligtas at pantay para sa lahat. Ang paggunita ay hindi sapat. Ang mahalaga ay ang pagkilos. Ang pagpili araw-araw na itaguyod ang dignidad, karapatan at kalayaan ng kababaihan. Patuloy tayo sa paglaban at kampanya para wakasan ang karahasan sa kababaihan. Labanan ang abuso.